Welcome sa ating Wednesday serye. It's called Wednesday Week. Attorney, bago po kita tanungin sa mga experiences mo sa trabaho sa government, tanungin muna po kita kung ano po yung dealings niyo outside government institutions like NGOs and civic organization. Ang unang tanong ko po is, ano po naging trabaho natin sa NGO? Well, actually, kumbaga pa sa college pa lang, medyo may involvement na tayo sa mga non-government works. And nung professional na ako, nakagraduate na kumbaga, nakatrabaho. Hindi naman trabaho actually, kasi wala namang sweldo yung mga trabaho ko doon. Basically, volunteer ako doon. So, one is, let's say, Kaduntaya Foundation Incorporated. So, as a volunteer there, may mga dealings tayo doon sa mga grassroots na mga tao yung sa baba. Like for instance, sa farming, etc. And then, naging board of director ako doon. Nung maging lawyer na ako, naging isa ako sa mga board of directors to set up the vision and missions of the Kaduntaya Foundation Incorporated. And hanggang ngayon buhay pa naman, nandiyan pa rin yung KPI at still, nasa ano pa rin ako dyan, nasa member pa rin ako ng board. And then other NGOs, like, noon panahon na rin yun, nung abogado na ako, may mga volunteer organizations na tumutulong sa mga illegally arrested people. So, yun yung mga kasama ko noon, mga madre, mga ibang NGOs para i-advocate yung human rights. And then, naging ano rin ako nung 2010, naging convener ako nung convener facilitator ng Mindanao Think Tank. Ang Mindanao Think Tank, ang trabaho niyan, pag-usapan ng issues sa Mindanao, non-partisan yan. Kumbaga pa lahat ng mga tao ini-invite natin to discuss freely and peacefully yung mga issues like pagkakatunggali sa politika or even sa prinsipyo na-invite natin to discuss things and then magkaroon ng somehow konting solutions sa mga problema na kinakaharap sa Mindanao. So, dyan, employed ako dyan with the Center for Humanitarian Dialogue, CHD. And then, existing pa rin ang CHD, I believe, dito sa Cotabato. And then, finally, nung nag-aaral ako sa AIM, yung Bridging Leader Fellowship Program ng AIM, Asian Institute of Management, nagkaroon tayo ng idea to form the Mindanao Human Rights Action Center. So, ang societal divide kasi na dala-dala ko no sa AIM is yung human rights issue sa Mindanao. So, kaya nabuo natin yung Mindanao Human Rights Action Center. Unfortunately, ngayon wala na yung MINRAC because wala na rin somehow funding support from other institutions. Although kasi meron na rin tayong kumbaga pa Human Rights Commission dito sa BARM. So sila na magtatrabaho ng trabaho ng MINRAC at that time. And then yung iba pang mga volunteer organizations na sinasalihan natin doon. Like yun nga, basically yung Bangsamoro Lawyers Network, kasama pa rin tayo doon. So yun naman, basically on human rights as a lawyer. So yun po, masaya yung buhay ko doon sa mga NGOs and civic organizations. Ngayon ako yung president ng Rotary Club of Cotabato City South. So may mga volunteer programs tayo, volunteer activities dyan sa Rotary. Like nagpagawa nga tayo ng mga patubig o pag-provide ng mga project related to potable waters. So, kasi may mga partners tayo dyan na mga international at national. And then, ano pa ba yung mga civic organizations? Kasi sa dami-dami ng nasalihan ko, parang hindi ko na rin maano lahat eh. And I became lawyers to the Urban Poor Associations ng Cotabato City, mga tricycles, mga transport cooperatives dito sa city, yung organization sila, tayo yung advisors dyan. And then,
One last thing na hindi ko makalimutan din is yung Canary, yung motorcycle. I'm still the legal officer. That's a civic organization kung saan nakatunay mga members niya, ng enjoyment dyan is yung pagmumotor. And then, yun nga, yung mga programs nila, tayo ang isa sa nag-lead sa kanila sa programs. In fact, yan yung pinakamayamang civic organization, motorcycle association sa buong Pilipinas. You know why? Kasi may sariling subdivision yung Canary dito sa San Antonio banda. So yun, enjoy yung trabaho doon. Ayun yung activities sa volunteer organization, NGOs, and civic organizations. And yeah, bago ko makalimutan yung Eagles. I'm still part of the Eagles Fraternal Association. And sa dito ko sa Rio Grande de Mindanao involved. So yan din, puro volunteer civic activities din ang ginagawa. And yeah, one thing, ano pa ba? Red Cross. I'm still part of the Philippine National Red Cross Maguindanao and Cotabato City chapter. Re-elected ako uli ngayon. So in other words, marami na namang asikasuhin doon na trabaho. That's a volunteer organization. As a member of the board ng Red Cross, yun yung trabaho natin to set directions and to push the organization for more activities that will benefit the people. So yun yung mga trabaho natin. Sir, speaking of civic organization like Rotary, di ba meron kayong weekly meeting, sir? Dito sa... Yeah, sa Rotary, every Tuesday yan, may meeting kami. Supposedly kahapon, kaya lang malakas ulang kahapon, kaya pinakaalisan ko yung meeting. Sa Red Cross, once a month. Sa Eagles, once a month din supposedly. So, yan yung nakakaubos somehow sa mga oras ko sa ngayon na wala akong involvement sa government. Okay. What lesson have you learned working in those institutions naman po? Well, unang-una, hindi mo may kakaila. Masaya magtrabaho as a volunteer. Wala kang ini-expect na kapalit, walang sweldo. And yun nga, you just volunteer your services, yung kaalaman mo at physically yung involvement mo doon. And then you will learn a lot. It's an eye-opener for everybody, lalo na pag medyo bata ka pa. Masarap maging part ng volunteer organization kasi yung nga, wala nating tulos naman except your time and your effort. So, although you don't expect salaries pag volunteer organizations. Although, pag employed ka na sa kanila, siyempre, meron ka na rin sweldo. Yun, marami kang matututunan at masaya rin tumulong na wala kang ini-expect. You will learn, you will experience helping people. And yun ang masarap sa tumutulong ka na wala kang ini-expect. Especially after the activity, parang dagaan ang pakaramdam mo, masaya-saya mo na may mga tao na tulungan ka. Lalo na pag panahon ng kagipitan, like sa evacuation, yun. Makita mo yung mga taong naghihirap sa evacuation and then you have some, even a minute part of your time. Ibig sabihin, kakunting bagay na naitulong mo, malaking bagay yun sa mga natulungan. And yun, na-experience mo yung happiness doon. Yun ang takeaway ko somehow sa volunteer organization. Yung saya at sarap ng pakiramdam na nakatulong ka at natututo ka at the same time. Alright. Attorney, maraming pong salamat sa oras na ipinahagi nyo sa amin. Sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo. I hope yung mga ginagawa natin ay magiging inspiration, lalo na sa mga kabataan, to do the same, lalo na yung pagiging volunteer sa mga organizations. Maraming salamat po.